Walang kamalay-malay ang buong pamilya ni Aling Edna Hulao na sa loob mismo ng kanilang dampa ay kasama nilang naninirahan ang isang makamandag na kobra. At katanghalian ng ika-25 ng Abril, habang nakaupo sa gilid ng papag si Aling Edna at nanonood ng TV, wala sa loob na inilawit niya ang kanyang kaliwang paa. Nagulat marahil ang kobra na noon ay nasa labas ng kanyang lungga at dagli siyang tinulaw. Sa tricycle pa lang po, sabi niya, nahihilo na daw po siya. Mga ano pa lang po yun, mga 10 minutes pa lang po siya sa tricycle papunta doon. Tapos pagdating po namin sa emergency, mga 20 minutes po, sabi ng doktor. 10 minutes na lang po, sabi ng dok. Lalakad na daw po yung kamandag sa kanya. Kaya nawalan ng malay. Tapos parang comatose. Bumagsak na siya. Opo, bumagsak na po siya. Kapag ng tangali, ito. Itipay kini, ganyan band na may tuklaw. May akong sinigan. Wala kayo po sana, mas? Hanggang ato mo yan. Oh, nabura na Pero itang butas, yan yung gitna ganyan eh. Palwalya ka rin, kilpul mi ha. Wala ko po. At yung yaksit ka rin yan, ang luwal. Pinpoint Ikit na, kung bakas pa kanya niya oh. Opo, baka po kasi yung Isang bagay na palagi po naming ipinagbibilin. Kung magtatawag din lang po kayo ng hahanap at huhuli sa ahas na inyong nakita, huwag nyo na pong gagalawin ng lugar para hindi mabura yung mga bakas. Sa mga bakas po ng ahas, kami maghahanap ng palatandaan kung saan ito maaring nagtago o gumawi. Kapag nakakita ng taguan ng kobra matapos itong mabulabog, hindi po ito basta-basta aalis doon dahil tulad natin, natatakot din siya. hindi po plano po. Sige pwede yung kahit siwa kayo na din. Ang lugar ay ang Sitio Marimar ng Barangay Sapang Biabas sa Mabalacat, Pampanga. Ang hanay ng mga dikit-dikit na bahay ay dating rilis ng bagon na panghakot ng tubo noong unang panahon. Magkabilaan ng sitio ay kasukalan na dating agricultural, kaya talagang may mga kobra at iba pang mga ahas sa paligid. Si Aling Edna ay dinala sa Jose B. Lingad Memorial Hospital sa San Fernando, Pampanga. At sa mga araw niya sa ICU, ang kaunting paggalaw niya at pagdilat ng mata ay nagbigay ng pag-asa sa pamilya. Nakaligtas na siya sa kamandag ng kobra, pero marahil ilang araw pa ang hihintayin para manumbalik ang kanyang boses at lakas. Nanonood po ako ng TV. Nanonood ka lang ng TV, nilapitan ka ng kobra at saka tinuklaw? May natuklaw sa paa ko. Nung tinignan ko, aas mo pala pinag-jack tayo. May paa ko. Talagang sumabit po siya sa paa ko. Pero nakita ko po yung aas, kulay dilaw. kulay dilaw. Malaki po siya. Ano pong ginawa niyo nung nakita niyo yung ahas, basta pinagpag niyo lang po? Pinagpag ko lang po, tapos binabawalan ko kasi tinawagan ko yung bayaw ko. Pumapasok, sabi ko, huwag ka pumasok, nandiyan pa yung aas. Ay, ibig sabihin hindi man siya umalis agad. Hindi mo po, tinitignan pa po ako, nakano siya. Nasa taas kayo nung papag. Tumayo po ako sa papag, tapos inaano ko sa walis. Binabawalan ko po kasi yung bayaw ko pumapasok. Sabi ko, huwag ka papasok, nandito pa yung aas. Doon sa ilalim ng papag niyo, merong lunggado na hinukay sila. Hindi ko man po nakikita. Hinukay din namin yung hinukayan nila. Hindi nila nakita yung katagpos doon sa likod, sayang. Dati tubuhan to, di ba? Noong panahon tubuhan ito. Kaya marami talagang mga ahas dito. Ngayon, ang pinakasanktuaryo na nila, itong mga yung mga kalat-kalat natin. Kasi may sakit tayong mga Pilipino na yung mga pinaglumahang gamit natin kahit na natutunaw na basura na lang talaga. Ang bigat sa kalooban natin na magtapon. Sa totoo lang, sa ganitong lugar dapat hindi po natin ginagawa yun eh. So ano yung naramdaman po ninyo nung ano? Nagmamanhid po yung katawan. Mga ilang minuto bago kayo nakaramdam ng pagmamanhid? 10 po, ganyan. Tapos nung papunta na kami ng emergency, sumisikip na yung dibdib ko. Mula po dito, wala kayong ginawang first aid? Wala. Yung po sinabi ko sa pamangkin ko, nahihirapan ako huminga. Tapos yung mata ko, pumipiik. Pili kong inaano, ayaw na. Parang mabigat siya, no? Tapos yung Yung dibdib ko, masakit po. Tapos parang nagmamanhid na po. Paakyat yung... Anong ginawa sa ospital? Hindi ko na po natandaan kasi bumagsak na yung katawan. Nung nasa emergency na po, si mama po wala na po siyang malay, di na po siya makahinga. Tapos tinubuan po siya. Ang sabi po sa amin sa emergency,
Kapag wala daw pong anti-venom sa JBL, dadalhin daw po kami sa Maynila. Nagtanong po ako, kung dadalhin po ba kami sa Maynila, makakaano pa po ba si mama? Sabi daw nila, hindi daw po nila sigurado kasi malayo daw po. Tas kalahati po kami nandiyan sa emergency, naghihintay po kami ng tawag ng JBL kung may anti-venom po sila. Tas nung tumawag na po yung JBL na meron, dinala po agad namin si mama sa JBL. Pagdating dun sa JBL, ano yung ginawa niya? Agad po siyang dinala sa ACU. ICU. Tapos nilagyan po rin siya ng tubo kasi natanggal daw po yung nilagay nila sa emergency dahil daw po sa biyahe kasi mabilis po kasi. Iidiyakan nga po daw nila si mama ng anti-venom. Tapos gigisingin daw po kung magigising. Kasi may heartbeat pa po siya eh. May heartbeat lang siya pero totally Wala na po siyang response. wala na siyang movement. Wala na po. mga ilang oras yun mula dun sa emergency hospital ng Mabalacat papunta ng JBL. 20 minutes po. Tapos after 1 hour po, nagre-response na po si mama, umiiyak siya. Ilang taon na si mama? 47 po. Kasi naku, batang-bata pa, muntik na. Opo. Nagre-respond din naman siya pagka kinakausap. Nung una po, hindi pa po. Ilang araw bago Hindi po, oras lang po. Nung pagka-inject po ng anti-venom sa kanya, 1 hour lang po nag-respond. Umiyak po muna siya. Kinakausap ko po si mama na, Ma, sabi ko, yung muna kaming iwan, sabi ko, bata pa yung mga kapatid. Doon na po siya, gumanon-ganon na yung mata, tapos parang gumaganyan-ganyan na po yung ano niya. Ilang araw po kayo sa ICU? Doon po ako umabot ng 11 days. Yung buong 11 days Opo. na? Hindi na po siya winard. Mula ICU, pinauwi na siya. Opo. Ang laki din po ng ginastos niyo doon. Itong 300. 322,000 po. Ang sinagot ng Malasakit Center, Walang kalahati lang po ata. Still health po. paano niyo na nabuo yung pambayan? Kautang-utang. Nagkautang-utang. Sinisingil daw yung utang niya ng 2.5. Tapos, tinanggal pa siya sa trabaho. Siyempre, masakit ko sa loob ko yung gano'n. Kasi sino yung nagsising ng 2.5? Yung boss din? Yung din boss niya? Pinagtrabahuan niya. Ayun Hindi, eh. baka hindi nila alam na... Alam po, kasi tinawag siya doon sa trabaho, natuka ng ano, yung asawa niya eh. At least pinautang siya ng 2.5. Bali daw niya po yun. Tapos tinanggal. Yun na nga po, tinanggal na, sinisingil pa daw siya kanina. Tapos makikita nila yung vlog natin, ay isipin nila nagbayad tayo ng limpak-limpak. Hindi po kami yung vlogger na namimigay ng limpak-limpak na salapi. Dahil wala po kaming limpak-limpak na salapi. Sobrang pasakit ang naging dulot ng pangyayari sa pamilya. Dahil sa pagsisikap ng asawa na maipanghingi ng tulong si Aling Edna, hindi siya nakapasok ng trabaho hanggang tuluyang tinanggal ng amo. Sa mga gusto po na magpaabot ng tulong sa pamilya, nasa ibaba po ang GCash number ng isang anak ni Aling Edna. Maari po muna ninyong tawagan para makatiyak kayo na sa kanila makakarating ang ipapaabot niyong tulong. Maraming salamat po. Itinatampok po natin ang mga kaso ng mga tuklaw ng kobra para makapagbigay ng kamalayan na ang mga nakakamatay na ahas na ito ay sadyang kasama natin. Maaring hindi natin sila nakikita tulad ng mismong tumuklaw kay Aling Edna. Pero nandyan lamang po sila. Madali lang pong maiwasan ang insidenteng katulad nito. Huwag lang po nating hayaang mamahay sa bakuran natin ang mga daga na siya nilang pagkain. Huwag din po natin silang bigyan ng taguan tulad ng mga tambak ng mga nabubulok na gamit at iba pang mapagkukublihan. Maraming salamat po sa panonood hanggang sa susunod